Magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-218th day na ating sharing ng devotion video. Pero bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay nais lamang nating ipahatid na ating lubos na pakikiramay dahil sa nakakalungkot pong balita na pagpanaw ng auntie, tita, or ate Jeannie kung tawagin namin na Mami Jeannie naman ang tawag ng mga anak ko dahil isa siya sa naging sobrang bait kagaya ng kanyang nanay na si Lola Putin sa akin bilang extended family ng aking side ng aking asawa at maging sa aking mga anak. So, sobrang close ng mga anak ko dyan at tinatawag na Mami Jeannie. Ayun, at the age of 55, siya ay sumakabilang buhay na. So, we don't know talaga kapag kailan na tayo kukunin ni Lord sa mundong ito, diba? Kaya nga ang lagi nating pinapahayag at sinasabi sa bawat mga tagapakinig natin or mga nanonood ng ating devotion video na pahalagahan natin ang buhay dahil maaring sa isang iglap ang mga taong mahal natin o pinahalagan natin ay maaaring mawala sa atin, diba? Pero lalong higit sa bawat araw ng ating buhay, huwag tayong makakalimot na magpasalamat sa ating Panginoon kung pinagkalooban pa tayo ng buhay at hininga. So, lubos na pakikiramay po sa Serte, sa family, kila Kuya Joe, kila Bea, kay Matt Jos or kay MJ at sa lahat ng mga kapamilya namin. Ayan, nakakalungkot na balita dahil they have a good fight dahil sa pagkakaroon ng sakit at pagkaka-hospitalize. Pero sabi nga, if whatever is the will of God, yun yung magaganap at mangyayari. So, may God give comfort para sa pamilya ni Ate Jeannie at yan, alam ko sobrang lungkot na lungkot din ng aking mga anak nung ibinalita ko yung tungkol sa pagpanaw ng kanilang Mami Jeannie kung tawagin. Kasi kumbaga parang lola na nila yun, pero tinatawag lang nila na Mami. So, dumako po tayo sa ating opening prayer. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli narito po kami, Panginoon, at dadako na naman sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa buhay, kalakasan at hininga, Panginoon, sa lahat ng blessings, Panginoon, at mga test and trials sa buhay namin, Panginoon, that develop our character, that develop our ability, that develop our spirituality, Panginoon, upang lalo kaming mas mapalapit sa inyo, Panginoon. Tunay nga na ang bawat mga pagsubok at problema, Panginoon, ay nagiging daan upang mas lalong higit na tumawag at umasa kami sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin, Panginoon. Give us comfort, Panginoon, sa panahon ito, Panginoon, na kami ay nagdadalamhati sampu ng aking pamilya, Panginoon, sa pagpanaw ng isa sa malapit at napakabuting tiyahin, Panginoon, at lola para sa aking mga anak, Panginoon. Nawa po ay i-comfort niyo ang kanyang pamilya, lalo higit ang kanyang asawa, ang kanyang anak, Panginoon, at ang kanilang apo, Panginoon, sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay, Panginoon. Tunay na kayo ang may karapatang magbigay ng buhay, Panginoon, at kayo rin ang may karapatang bumawi nito in your perfect time, Panginoon. Maraming salamat po sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo o Golgota, Panginoon, na pag-alay ng kanyang buhay para sa katubusan ng aming mga kasalanan, Panginoon, at sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa aming pananalita, sa aming pagkilos, sa aming pakiksalamuha, sa aming kapwa, Panginoon, at sa pagsamba at pagpuri sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin ang inyong glory, ang siyang magdingning, Panginoon, sa gagawin namin pag-aaral, Panginoon, at hindi ang kakayahan namin, Panginoon, bilang mga tao, Panginoon, sapagkat ang divine wisdom, Panginoon, at ang Holy Spirit, Panginoon, ang siyang nag-i-intervene, Panginoon, upang sa gayon ang mga salita, Panginoon, na lalabas sa aming bibig bilang instrumento ng tagapagpahayag ng inyong mga salita, Panginoon, ay tanging nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Let your light shine upon us. Let us be the light and salt of this world, Panginoon. Ngunit lalong higit naman ang aming balakid o plano, Panginoon. Alam namin na kayo ang siyang magpapatupad o magpapangyari nito ayon sa inyong kalooban, Panginoon.
We surrender everything into you, Lord God, and empower us, Lord God, by your Holy Spirit, Panginoon, and may your power and glory be magnified in our study today. This we pray in our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 22:25. Ayan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, pinipilit ng mga hari ng mga hintil na sila ituring na Panginoon ng kanilang nasasakupan. At ang mga may kapangyarihan ay nagnanasang matawag na mga tagatangkilik. Message. Nagsabi ang Panginoong Yesus na kung ano ang sistema na umiiral sa panahon noon, na ang mga hari daw ng mga hintil ay pinipilit na ituring silang Panginoon ng nasasakupan nito. At kapag may kapangyarihan o mataas na katungkulan, ay gustong matawag silang tagatangkilik. Application. Kahit noon pa man at magpahanggang ngayon ay umiiral pa din ang ganito na kung sino ang mga nasa katungkulan lalo na sa politika ay parang hawak sa leeg ang mga taong nasasakupan nila. Nais nila na sila ang tinitingala o kinatatakutan ng mga tao. Dahil kapag nagalit sila ay madali nila itong kayang ipapatay. Dahil sila ang mas may mga pera, kapangyarihan at impluwensya ay nakakaya nilang baliktarin ang batas. Mga buwaya na patuloy na kinakamkam ang kaban ng bayan para sa pansarili nilang kalayawan. Pero hindi tulog ang Diyos at anuman ang gawin natin, yun din ang aanihin natin sa huli. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, lalo ang paglalapit sa kapwa natin sa Diyos. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, diba? So, yun na nga, ang unang topic was nagtatalo-talo yung mga alagad ni Jesus kung sino ang pinakadakila daw sa lahat, diba? And ang naging sagot naman ng ating Panginoong Jesus ay yan, gumawa muna siya ng isang illustration. So, noong panahon nila, yung mga haring hintil is gusto nila na tawagin silang Panginoon, kumbaga Diyos. Pero Panginoon yun na small letter P or gusto nila dinidiyos sila o parang sinasamba na maliit din na letter D because ang capital letter na Panginoon na P ay para sa ating Panginoon lamang at Diyos na Diyos Ama at sa ating Panginoong Yesus, di ba? So, yun, di ba? So, pakiramdam ng mga hari or kahit ng mga namumuno or mga presidente natin or mga nasa cabinet members, mga senator, vice president, or kahit yung sa mga lalawigan or mga simpleng barangay, 'di ba? Kahit minsan nga sa pamilya, 'di ba? Na meron talagang gusto na yung mga batas nila or yung mga gusto nila ang umiiral sa isang pamilya, sa isang komunidad o sa isang bansa, 'di ba? Na gusto nila kapag sinabi nila na ganito ang gagawin, ganun talaga ang gagawin at susundin ng mga tao. Pero, 'di ba? Kaya nga binigyan tayo ni God, 'di ba? Si God nga sa sobrang pagmamahal niya sa atin, binigyan niya tayo ng free will. Pero syempre, hindi natin 'yun dapat i-abuse na gumawa tayo ng mga masasama or hindi makatao at lalong hindi makadiyos at kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos, 'di ba? Na kung saan 'yun, kaya nga we are praying na nawa ang mga maging leader ng bawat bansa ay mga God-fearing na mga tao. Kumbaga, mas layunin ng bawat isa na mas maparami yung mga discipler ng ating Panginoon, yung mas makakilala at tumanggap sa ating Panginoon, na hindi lamang yung kanilang intention ay para maging sikat, kilalanin sila o ituring sila na dakila o mataas ng kanilang nasasakupan, di ba? At sa ating mga magiging susunod na pag-aaral, maiintindihan natin kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging dakila. So, di ba, mostly kasi ng mga tao, kahit sa mga ordinaryong tao, di ba, parang ninanais mo na maging sikat ka, maging kilala ka because you have that special talent, you have that special gift that was given to you by God. It's either wisdom or knowledge, it's either talent, it's either your way of speaking, your way of singing, your way of dancing, di ba?
na kung maaari, may iba na nagiging sikat, nagiging kilala. Lalo ngayon sa panahon ng mga social media, di ba? Na napakadali na para sa isang tao na sumikat or masira ang buhay dahil sa isang post lamang, either video, either picture, either mga salita or sentences, di ba, na napakadali para sa mga tao na gawin yun, na maging sikat, na maging kilala, di ba? Pero what will we do if tayo nga ay naging sikat o naging kilala, di ba? Ito ba ay pupunta sa ulo natin na magiging dahilan para tayo ay maging mayabang o magyabang sa kapwa natin, magyabang lalong higit sa Diyos, di ba? At hindi kilalanin na kung ano yung nakakamit natin o kung ano man yung wealthiness, ano man yung pagiging famous na nakakamit mo, ay yun ay hindi dahil sa sarili mo lamang nakakayahan. Ngunit lagi nating i-consider na ang lahat ng bagay na meron tayo, ultimo ang buhay natin at hininga, di ba, na libre mong inihihinga, libre mong nai-inhale and exhale, yan ay nagmula sa ating Panginoon. At kaya tayo ay may buhay at hininga ay hindi lamang para mabuhay, kundi tayo ay magbigay buhay sa kapwa natin na pakiramdam natin or nakikita natin na nawawalan na ng pag-asa sa kanilang buhay. Diba? Nais nating ipakilala ang ating Panginoong Yesus sa kanila, ipaalam sa kanila ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus sa krus at kung gaano tayo kamahal, na nakahanda ang Diyos na patawarin tayo at mahalin kahit hindi pa man tayo humihingi ng tawad at hindi pa man natin nire-request na mahalin natin siya, di ba? Ang Panginoon ang unang nagbigay sa atin, ang Panginoon ang unang nagmahal sa atin, ang Panginoon ang unang nagpatawad sa atin. Kaya sino ba tayo para magmalaki sa ating Panginoon, di ba? Ano man ang makamit natin dito sa mundo, lahat ng yan ay baliwala dahil ang lahat ng yan ay galing at nagmula sa Diyos, di ba? Nung kinreate niya ang mundo, iniready niya ang lahat ng mga magagandang bagay para sa atin. Ngayon, nasa sa atin kung paano natin gagamitin ang authority, paano natin gagamitin ang wealth, paano natin gagamitin ang time, talent, and treasure na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. And may we all use it for God's glory and not for our own glory. Dahil sabi nga, kung sino ang nagmamataas ay ibababa ng ating Panginoon at kung sino ang staying humble, yun naman ang itataas o iluluklok na ating Panginoon sa pinakamataas na kaya niyang ipagtalaga sa iyo, 'di ba? Alam natin ng mga Bible story ng mga taong nagpakumbaba at nanatili ang kanilang faith kay God. Si Job, nawala man ang lahat sa kanya, ibinalik ni God ng mas higit pa than what he has lost. Ayan, si King David na bagamat nagkasala dahil sa adultery at pakikiapid at hindi magandang gawain, ngunit nagbalik loob siya sa ating Panginoon at naging dakilang tao. Si King Solomon na ang hiniling sa ating Panginoon ay bigyan siya ng karunungan, which is siya ang pinakamayaman na tao sa buong mundo at sa buong history ng lahat. Si Joseph na nanatili ang pagtitiwala sa Panginoon na kahit siya ay nakulong, kahit siya ay napagbintangan, pero naging second to the highest na may katungkulan sa Egypt, diba? So sa buhay natin, alam natin na hindi lamang tayo mananatili sa kung ano ang kung ano yung narito tayo, 'di ba? Kundi God will expand our territory, God will excel our wisdom, God will give us more riches, more ways, more ability to gain wealth and to gain knowledge, to gain wisdom, to gain talent, and especially to gain many more followers of Him, many more people who we will draw near to God and have a deeper relationship with God. So yan po ang ating greatest mission. Kaya ang greatest commission sa atin ng ating Panginoon ay laging go therefore and make disciple of all nations. Sa kung anumang paraan na makakaya natin o magagawa natin makatulong, magbahagi, at mag-inspire ng ating kapwa, ay gawin po natin yan na para sa ikalulugod ng ating Panginoon. At ayun,
wag natin totaling hangarin na maging pinakadakila dahil kagaya nga sa naging topic natin kahapon na walang ibang magiging pinakadakila kundi ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus na pag-alay ng kanyang buhay para sa atin. So nakabay may natutunan kayo sa ating pag-aaral ng devotion ngayon at let us all close into prayer. So let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami Panginoon at nagpapasalamat sa inyong mayamang salita Panginoon na aming napag-aralan, Panginoon. Help us to pray for our leaders, Panginoon, that they will have fear to you, Lord God, na kung saan, Panginoon, ay mamumuno sila ng buong kahusayan, ng buong katapatan, Panginoon, sa mga bansa na kanilang pinaglilingkuran, Panginoon, at sa mga mamamayan, Panginoon. Gayon din sa bawat pamilya, sa bawat komunidad, Panginoon, sa bawat bayan, Panginoon, that many will rise up to be followers of you, Lord God, and disciples of you, Lord God, and they will do what is right into your eyes, Panginoon, at hindi sila magpapadala, Panginoon, sa pride, Panginoon, or sa panunokso sa kanila ng masamang espiritu ni Satanas, Panginoon, to be boastful, Panginoon, but to be humble, Panginoon, just like your begotten Son, Jesus Christ, Panginoon. And we pray, Lord God, para sa lahat po na may mga problemang mga pinansyal, Panginoon, dito may sa utang, sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, mga naisipagawang mga churches, Panginoon, school, hospital, Panginoon, at ano pa man na ninanais ng mga bawat tao, Panginoon, bahay, Panginoon, at mga makakatulong, Panginoon, para sa pagpapalawig ng inyong kaharian, Panginoon, and for other people to see, Panginoon, that you are the God that is the provider, Panginoon. Ipagkaloob niyo po nawa sa bawat pangailangan ng bawat isa, Panginoon, at increase niyo pa, Panginoon, ang aming knowledge, Panginoon, to gain wealth, Panginoon, and to gain more soul to be near to you, Lord God. Ano man po ang mga nais nilang mapundar, Panginoon, ng mga sasakyang pandagat, pangimpapawid o panglupa, Panginoon, ay kayo po ang siyang magpo-provide, Panginoon, upang magagamit ito at upang mapuntahan ang iba't ibang sulok ng mundo, Panginoon, upang mapakinggan ang inyong ebanghelyo o good news, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat may mga sakit at karamdaman, Panginoon, malalaman ito o hindi, Panginoon, that you let all the people know, Panginoon, that you are our healer, Panginoon, at walang sakit, Panginoon, na hindi nyo kakayang pagalingin, Panginoon, at kung ang magiging sagot man, Panginoon, ay ang kunin na ang buhay ng mga taong ito, Panginoon, o sila ay magpahinga na sa inyong kaharian, Panginoon, upang wala nang sakit na maranasan dito sa mundo, Panginoon. Give us the comfort, Panginoon, kagaya ng comfort na kailangan, Panginoon, sa pagkawala ng ina ng tahanan, Panginoon, ng Certeza family, Panginoon. We pray also, Lord God, to all the pastors, priests, evangelists, missionaries, Panginoon, mga teachers, Panginoon, workers, Panginoon, at kahit mga ordinaryong members ng bawat churches, Panginoon, na humayo ang bawat isa, Panginoon, ipahayag at huwag ikahiya o ikatakot, Panginoon, ng inyong ebanghelyo, Panginoon, sapagkat hindi alam ng bawat isa, Panginoon, kung ano ang mas greater things, Panginoon, na magagawa ng inyong kapangyarihan, Panginoon, na maghahari sa amin, Panginoon, kapag kahinayaan namin, Panginoon, na kayo ang kumilos at gamitin kami, Panginoon, for the expansion of your kingdom here on earth, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa lahat ng mga bansa, Panginoon, that there will be peace, love, unity, and no more war, Panginoon, at ang bawat mga leader, Panginoon, ay magkakaisa at magtutulungan, Panginoon, upang matulungan ang bawat mga bansa, Panginoon. Give them forgiveness, give them understanding, Panginoon, at ilagay po ninyo sa isip ng bawat isang mga namumuno, Panginoon, na huwag hangaring maging pinakadakila, Panginoon, sa paningin lamang ng mga tao, Panginoon. Ngunit ang laging i-achieve ng bawat isa, Panginoon, ay ang itaas kayo, Panginoon, at inyong bugtong na anak na si Jesus sa aming mga buhay, Panginoon, nang sa gayon ang bawat mga gagawin namin, Panginoon, will be for your glory, Panginoon, para sa ikasasaya ninyo at ikatutuwa, Panginoon, at hindi para sa ikalulungkot ninyo, Panginoon.
Dalangin po namin ano pa bang mga panalangin, Panginoon, at ang mga OFW o mga nagtatrabaho sa iba't ibang mga bansa, Panginoon, upang ma-provide ang mga pangangailangan ng bawat pamilya, Lord God. We pray, Lord God, that you will give us the good health, long life, and strong body, Panginoon, and all the wisdom that we need, Panginoon, para mapaglingkuran ng aming mga amo, Panginoon. Salamat din po sa buhay ng mga among ito, Panginoon, namin, Panginoon, na siyang nakakapag-provide, Panginoon, kung bakit kami may sinusweldo at bakit kami mayroong ipapadala sa aming pamilya sa Pilipinas at may mga naitutulong sa mga churches, Panginoon, sa mga gawaing para sa pagpapalawig ng inyong kaharian dito sa mundo, Panginoon. Empower us, Lord God, always bind us with your love, Panginoon, and give us the courage, the Holy Spirit, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay hindi kami matatakot na ipahayag at hindi namin ikakahiya ang inyong ebanghelyo sa lahat ng tao, Panginoon. Ikaw po ang mataas at mapapurihan, at anuman po ang mga panalangin na hindi pa namin nasasabi, Panginoon, ay alam namin na sinagot nyo na at kayo ang siyang magbibigay sa amin, Panginoon. Kayo ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!